Rosalinda, ay amor se tiene una razón para amar intensamente. Se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor. Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Ay, amor, que me estoy muriendo. Es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Ay, amor, aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Napatunayan naming nasa Blanquita Theater si Senyorita Rosalinda nung araw na nangyari ang pagpatay. Kaya sa tingin namin, ibang tao talaga ang bumaril kay Miss Serias. Kung interesado ka sa akin, pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay. Sa ngayon, susundin kita. Kasi malay natin sa mga susunod na araw, magbago ang isip mo. Pero hindi kita pwedeng mahalin. Mas masasaktan ako kung sasabihin mo sa akin na hindi tayo pwedeng magkita. Walang duda na walang katapusan ng galit ni Valeria Altamirano kay Rosalinda. Kung meron mang may motibo na patayin si Miserias, si Valeria yon. Si Miserias, ang ama ng anak niyang si Abril, at tinatakot siyang ikakalat niya ang sikreto nila. Natatandaan mo yung natatakot kang may makakita sa atin? Ilang buwan na tayong ganito at walang nakakakita. Oo, tama ka. Pwede tayong magpatuloy na ganito palagi. Meron lang akong hindi pwedeng ituloy sa mga oras na to. Ano yun, ha? Hindi pa rin ako papayag dun sa lalaking nambablackmail sa akin kahit ano pang mangyari. Wala na siyang makukuha sa akin kahit piso, kahit magkano. Bumili ako ng dyaryo dahil sa social event section may lumabas na picture si Rosalinda na kasama ang lalaking yun, si Agustin Morales. Alam ko na ang sasabihin ng mga tao at kakalat na ang chismis kung saan-saan. Pero wala akong pakialam doon. May tiwala ako sa ano ko. Ganon din ako, Soledad. Sigurado kung meron siyang dahilan para sumama sa lalaking yan at wala tayong magagawa kundi ang respetuhin siya. Kahit ano pa ang dahilan niya kung bakit niya nakasama ang lalaking yan, alam kong walang ginagawang masama ang anak ko na dapat niyang ikahiya. Siguradong wala. Di ka pwede magreklamo. Malakas tong negosyo mo nito mga nakaraang buwan. Tama ka. Matagal na rin tayong nagsisikap pati lahat ng mga nagtatrabaho dito. Dito mo na binibigay ang lahat. Para bang gusto mo lang mawala sa isip mo si Rosalinda? Hindi na ako interesado sa kanya. Mas gusto niyang makasama ang isang lalaki na walang pakialam sa kanya na makita ng ibang lalaki ang malaswang pananamit niya kapag lumalabas siya. Buhay niya yun eh. Isang buwan na mula nung obserbahan kita, Berta. Hindi mo na ginagawa ang tungkulin mo ng maayos tulad dati. Ano po ang pinakagusto niyong ireklamo sa akin, senyora? Unang-una, marami kang sinasabi. Sa tingin mo, hindi ko napansin, ha? Mas napansin ko pa kamakailan na parang marami kayong ginagastos. Kaya kumukonti na ang pera niyo. Napansin niyo bang manamit si Beto? Pasalamat ka at may trabaho ka pa. At kinakailangan ko pa ang paglilingkod mo. Matagal na panahon ko na talagang gustong mapalitan ka, Berta. At bakit hindi niyo pa ginawa noon? Natatakot ba kayong baka sabihin ko sa iba ang mga sikretong nasaksihan ko sa bahay na ito? Aba, syempre hindi. Wala akong pinagsisisihan palagi sa buhay. Kahit kailan, wala akong panahon sa mga iskandalo. Wala! Mas masasabi ko na marunong lang kayong magtago o umiwas sa mga bagay na ayaw niyo. Sumusobra ka na talaga! Anong gusto mong palabasin? Sabihin mo nga, ano bang nalalaman mo sa akin para lumaban sa akin? Buti umuwi ka na. Kailangan nating mag-usap. Huwag ngayon, pagod na ako. Bakit?
Hindi na ako naniniwala na dahil sa trabaho. Huwag mo simulan kung ayaw mong masaktan. Gawin mo para mas lalong mapabilis ang divorce natin. Ano ulit? Tama ka nang rinig. Gusto kong makipag-divorce. Gusto kong umalis ka sa bahay na to ngayon mismo. Gusto kong umalis ka na ngayon din. Dapat itinapon na agad kita noon sa kalye. Nung dumating pa lang ako sa bahay na to at maging si Senyora Altamirano. Nung magtagumpay kayong paalisin ng pinsan yung si Veronica, siya ang totoong Senyora Altamirano. Gusto mo siguro na nandun pa rin siya sa lugar kung nasaan siya, tama ba? Pero si Veronica sumakabilang buhay na. Patay na siya. Huwag kayong magpakampante. Hindi porket hindi na siya nakita, ibig sabihin patay na si Senyora Veronica. Tumahimik ka! Tumahimik ka! Kundi ano, Senyora? Papatayin mo ko? Katulad ng ginawa mo kay Miserias? Wisit ka! Sinungaling ka! Walang iya ka! Wala kang utang na loob sa bumuhay sa'yo. Kakalabanin mo ang taong tumulong sa'yo ng napakahabang panahon? Alam mo bang pwede kitang kasuhan ng paninirang puri? Gawin mo! Aakusahan kita ng pagpatay at pag-agaw sa asawa ng anak mo. Dahil alam kong may relasyon kayo ni Beto. Ilang beses ko na siyang nakikitang lumalabas sa kwarto mo. Wala na ba kayong masabi, ha? Dahil ngayon ako na ang may hawak sa'yo. Valeria Altamirano.